Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo mainit-init ngayon. Nawa ay ang salita ng Diyos ay mag-init din sa ating mga puso, isipan. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So ang Kwaresma, bahagi ng, normally gano'n naman, kapag magmamahal na araw, sumasakto din sa papainit. At habang tumatagal, habang papalapit ang mga mahal na araw, kasabay ng pag-init ng panahon, painit din ng painit ang ating paglalakbay. Pero tiyakin lang natin na ang salita ng Diyos ang magpainit ng ating mga kaluluwa, ng ating mga kalooban, at hindi ang ulo natin ang paiinitin. Kaya kalma ka lang, Relax lang. Mahirap mag-init ang ulo sa mga panahong ito at baka ma-stroke ka dyan. Okay? Okay. So, 40 araw, at sa loob ng 40 araw, mayroon tayong bubunuing 5 linggo bago pumasok ang mga mahal na araw. At sa bawat linggo, tayo po ay naglalakbay. Kaya nga ang tawag din sa atin, mga pilgrims, mga manlalakbay, mga naglalakbay. Ngayon, kung babalikan natin nung nakalipas na linggo sa ating unang paglalakbay, dinala tayo sa karanasan ni Kristo kung saan doon ay, sabi nga po, dinala siya sa ilang ng Espiritu Santo. Doon sa ilang na mampanawagan nga na makita natin na sa kawalan natin, sa mga nararanasan nating kawalan, medyo kailangan din natin maging mapanuri, mag-ingat ng mabuti dahil sa mga panahong nararanasan natin ang wala, doon pumapasok ang demonyo para tuksuhin tayo na ibigay sa atin ang lahat ng inaasam-asam natin. Kung ang Panginoong Hesukristo
sinubukang tuksuhin ng demonyo pero napagwagian ni Jesus, ganun din naman ipinapaalala sa atin na kayang-kaya nating tanggihan ang anumang iniaalok ni Satanas ng demonyo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Yeah, gaya na nga sabi ko, no? Tandaan nyo, ang demonyo, nagsisimba din katulad natin. Ang demonyo, nakakapasok din ng simbahan. Hindi para magsimba, hindi para magdasal, kundi para mangdemonyo. Okay? Kaya lagi natin pinapaalala, hindi natin kinokondem yung pagkatao ng isang tao, kundi yung kasalanan na kung lalawakan natin ang ating pangunawa, naging mahina lang siya sa panunukso ng demonyo. Naintindihan po ba? Kaya nga alam nyo, yung wisdom na lahat tayo nakakaranas ng panunukso. At bakit tinahayaan ng Diyos na maranasan natin? Para mas magkaroon tayo ng compassion, na maunawaan natin ang pinagdaraanan ng bawat isa. Kasi wala naman isa sa atin yung gustong-gusto o gusto na matukso. Kaya lang, yun nga po, no, gaya ng nasabi ko, ipinakita ni Jesus paano natin mapaglalabanan ang tukso. Kayang-kaya naman eh. Sabihin ulit sa katabi, kaya mo yan. Yeah. Lalo na sa panahon ng kawalan. Diba? Sabi, nagutom si Jesus. Kaya mo yan. Huwag ka nang umasa sa Diyos. Gawin mong tinapay ang bato. Ba't ka pa magdadasal doon? Ba't ka magtitiis ng gutom? Kaya mo naman. Okay? So, nasa disyerto tayo, Dinala tayo ni Jesus sa disyerto, hindi para makita paano siya nagutom, kundi paano niya pinagtagumpayan ang bawat panunukso ng demonyo. Kaya gising-gising na. Kasi kala mo, may nagbigay. Tukso yan. Demonyo yan. Kaya, alam nyo, no, minsan, hindi naman tayo galit talaga sa mga politician. Diba, no? Kasi talagang mahilig manukso yan ng pera eh. Pero pinagdarasal natin sila na mas maging matatag sila. Lalo pa sa panahon ngayong 2026 pa lang, pero 2028 na yung pinaghahandaan. Diba, no? So malakas ang tukso ngayon. Malakas ang demonyo ngayon. Nakakatawa din tayo, no? Tayo ang pinagtatalunan natin sino ang iboboto sa 2028. Samantalang ngayon, naggigera sa Israel, sa Iran. Pero tayo, gising alis na tayo. Alis na tayo dun sa ilang. Alis na tayo sa disyerto. Ngayon naman, sa ikalawang linggo, sabi dito, isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago, si Juan, doon sa bundok. Tandaan niyo po every Sunday, iba't ibang lugar ang ating pong pupuntahan para maituro sa atin ni Kristo ang mga dapat nating gawin. Isinama ni Jesus ang mga alagad sa bundok at doon naranasan ng mga alagad ang pagka-Diyos ni Kristo, ang kaluwalhatian ni Kristo at nagkumpirma pa nang may marinig na tinig na nagpapakilala na ito ang aking anak, lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Pakinggan. Kung titingnan natin ulit, diba no? Nung nakalipas na linggo, may nagsasalita, demonyo. Pero hindi ito pinakinggan ni Kristo. Lahat ng alok niya. So ngayon, ang nagsasalita mismo, ang Diyos. Ito ang aking anak. Lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. At yun yung karanasan ng mga alagad. Ito si Kristo. At gusto kang isama ni Kristo.
Gusto tayong isama ni Kristo. Pero desisyon mo. Ikaw ang magdidesisyon. Kasi dito, kaya nga ibinabahagi pa lang, naranasan na ng mga alagad. Hindi pa ito yung langit. Pero naranasan na nila dito pa lang sa lupa. Para nang sa ganon, magsikap sila. Pagdating ng araw, sa takdang panahon, sabi nga, di ba, no, pag tapos o takdang panahon, babalik si Kristo, kukunin sila. At ganon din tayo. Pero meron na tayong nakita, wow, ito pala yun. So meron tayong pwede i-look forward na kaya tayo nagsisikap na pakinggan si Kristo, sundin si Kristo, kasi ito yun eh. Ito yung langit. Sama ka ba? Uy, gising. Nasama ka ba? Diba? Kung sasama tayo sa karanasan natin, diba, aakyat ng bundok. Mahirap may maraming bit-bit kung ikaw ay aakyat sa bundok. Baka hindi tayo makarating doon. Sa umpisa pa lang, minsan, parang halimbawa, no, sa mga kababaihan dito, no, ang hiling yung magbit-bit ng bag, no? Diba? Anong laman yan? Bakit hindi maiwan yung bag? Halimbawa, sa mga lalaki, wala lang, ganyan lang. Pero sa mga babae, ang daming bit-bit, ang daming bag. Parang sa totoong buhay, ang dami nating bit-bit sa buhay. Kung maalala nyo, sa unang pagbasa, tinawag ng Panginoon si Abraham. Abraham pa, hindi pa Abraham. Sabi niya, lisanin mo ang bayan na yan at magtungo ka doon sa bayan kung saan kita dadalhin. So, kung si Abraham, para bang, iiwanan ko ba ito? Dito na yung kabuhayan ko. Dito na ako nasanay. Ito na. Kung lilipat ako, siyempre, panibagong kultura, panibagong pakikisama, panibagong pagsisimula. Pero nagtiwala sa Diyos, dahil ang pangako ng Diyos, masigit kitang pagpapalain. Pwede naman nga, no? Okay na ako dito, Lord, okay na ako. Pero ang sabi, iwan mo yan. Kasi masigit yung ibibigay ko sa iyo. So ganun din, isinasama tayo ni Kristo at ang hinihiling sa atin, iwan mo yan. Magsisimula ka ulit. Samahan mo lang ng pagtitiwala at magugulat ka yung kala mo, kinatatakot mo na mawawala sa iyo, ay triple pa yung maibibigay at maibabalik sa iyo at magtiwala ka lang. Yung, di ba, yung magtitake ka ng risk at lalong-lalo na yung mga tinatawag nating comfort zone na kaya ka po pwedeng, no? Kaya hindi ka nag-i-improve, kaya hindi ka lumalago, mas nagmamature, kasi comfort zone mo na yung, yan, ito na lang ako, dito na lang ako. Baka tinatawag ka nga ng Diyos para mas maibigay sa iyo ang higit pang pagpapala na deserve mo. Ano ba yung mga comfort zone mo? Ano ba yung mga baggages mo sa buhay? Diba, minsan karanasan natin sa pamilya, hanggang ngayon, dala-dala mo pa yung masasakit, bit-bit mo lagi, saan ka magpunta, kaya hindi ka nakakarating na mas malayo. Yung problema, kahit nga relasyon baka maganda mapagnilayan sa mga panahong ito, ano yung hinihiling ng Diyos na bitawan mo na, iwan mo para makasunod ka ng mas malaya at mas dire-diretso. Hindi yung pahinto-hinto, natatakot tayo, paano tayo? Okay ba? Uy. Iwan mo na. Minsan, pati yung karanasan mo sa magulang mo, dala-dala mo pa. Hanggang ngayon. At yung problema, minsan, nadadala mo ngayong may sarili ka ng pamilya, hindi umuusad.
Diba? Kasi dala mo pati yung pagtingin mo sa tatay mo, ngayon sa asawa mo, pinapasa mo. Kasi ayaw mong bitawan. Para tandaan mo, no, iba ang karanasan mo sa iyong sariling pamilya, iba din ang magiging karanasan mo sa sarili mong pamilya na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Pero kung mabubuhay ka pa doon, wala. Muli, no? Iniimbitahan tayo ni Kristo. Nawa, mapag-isipan natin mabuti, sumama tayo sa Kanya, nang sa ganon, maranasan natin yung naranasan ng mga alagad. Hindi pa naman tayo dadalhin sa langit. No? Pero makikita mo yung ginhawa, yung sarap ng buhay na ipinapangako sa atin. Ano man, no, kasalanan man yan, tao man yan na kailangan mong iwan, pag nilaya mo ng mabuti, humingi ka ng lakas sa Diyos para maiwan mo ang mga bagay-bagay na humahad lang para makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen?